Hi, Sir Carl. Ako po si Tulio. Matanda na po ako ngayong kasalukuyan. Sa katunayan ay may mga apo na ako sa dalawa kong anak. Ang misis ko talaga ang mahilig makinig ng mga kwentong aswang at multo. Kaya siyempre, napapadamay na rin ako. Tuwing gabi kasi, bago kami matulog, ay nakikinig siya sa cellphone habang magkatabi kaming nakahiga. Kaya naman, napapakinggan ko na rin. Marami kaming channel na pinapakinggan at isa na nga rito ang channel mo. Kaya nasabi ko sa kanya na ipadala na rin namin ang aking naging karanasan noong aking kabataan patungkol sa mag-amang aswang. Ako lang ang nagkikwento nito, Sir Carl, pero si misis ko ang nagtatype. Siya naman kasi itong magaling sa pagdutdut ng cellphone. Pasensya na sa mahabang introduction na. Ipinanganak at lumaki po ako sa probinsya ng Kabisayaan. Bali, tawagin na lang natin ang barangay namin sa pangalang Barangay Sila. Noong panahon ng aking kabataan ay kakaunti pa lang ang tao sa isla namin. May mga karatig naman kaming isla. Mas marami ang tao sa mga islang iyon. Doon din may paaralan ng elementarya at high school. Kaya kung mag-aaral ay tatawid pa kami roon gamit ang bangka. At kapag panahon na malalaki ang alon ay hindi talaga kami makakapasok dahil hindi kakayanin ng bangka namin na disagwan ang papunta roon. Gusto ko palang mabanggit, Sir Carl, na meron akong malaking peklat sa mukha. Mahabang hiwa ito na matatawag na buhay na peklat. Iyon bang nakaumbok talaga? Kaya ang palaging sinasabi ng iba ay nataga raw ako. Siguro raw ay basagulero ako, kaya ako nagkaroon ng ganitong mahabang peklat sa mukha. Hindi ko naman masabi sa kanila na isa itong malalim na kalmot ng aswang na kung nagkataong napataas kaunti ay siguradong nadali ang mata ko at maari ko ring ikabulag. Nasa 17 taong gulang ako noong magsimula akong mangisda ng mag-isa. Pangingisda kasi at pagtatanim sa bukid ang hanap buhay namin. At noong tumungtong ako ng 10 taong gulang, ay sumasama na ako palagi sa aking ama na mangisda. Hanggang grade 4 lang kasi ang natapos ko. Nakakatamad naman kasing pumasok sa eskwela kung araw-araw ay tatawid ka ng dagat, papunta at pauwi para lang makarating sa eskwelahan. Ang ibang taga sa amin ay pinapatira ang kanilang mga anak sa kakilala o kaanak sa kabilang isla para ihahatid lang nila doon ng Lunes ng umaga at susunduin ng Biyernes ng hapon. Kami na walang kamag-anak sa kabilang isla, kaya walang mapagpapatuluyan sa akin. Balik tayo sa kwento. Isang gabi noon, umalis ako upang mangisda. Pamasay ang ginawa ko. Bali pusit ang nahuhuli noon. Marami na rin akong karanasan sa pangingisda, kaya kahit papaano ay masasabing kabisado ko na ang palibot ng isla namin at kung saan maraming pahuli, depende sa target na huhulihin. Dahil pusit nga ang target ko noon, kaya doon ako sa likuran ng isla namin. Walang kabahayan roon, kaya medyo nakakatakot rin lalo na kapag gabi. Pero may mga pagkakataon na kapag naaabutan ako ng unos, ay dumadaong ako roon para magpalipas ng unos. Minsan rin ay doon na talaga ako nagpapaumaga. Usap-usapan sa amin na may 2 aswang raw na madalas mamataan. Minsan sa daan at kung minsan naman ay sa bandang dulo ng mga kabahayan. Maging ako mismo ay ilang beses nang narinig na may dumaang malaking ibon at humuhuni ng wakwak. Ang sabi nila na ang wakwak raw ay isang uri lang daw ng panggabing ibon na hindi nagpapakita sa umaga. Pero ako, sa tingin ko, ay totoo ang mga aswang o wakwak sa katawagan pa sa amin. Kaya naman,
Kapag may mga ganoong nagpapaikot-ikot na humuhuni, ay pack up na ako agad at uuwi na sa bahay. Hindi naman ako duwag, pero kung aswang na ang pag-uusapan, wala rin akong balak na magmatapang. Noong makauwi nga ako galing sa pangingisda, ay may nakasabay akong mag-ama na galing rin ng isda o namasay. Kilala ko sila sa pangalan dahil ilan lang naman ang mga tao sa amin, pero hindi ako pamilyar sa kanilang pamilya, kung taga saan talaga sila o kung saang probinsya sila nagmula bago napunta sa amin. Sabi ng tatay sa akin, "Noy, kumusta ang lakad mo? Marami kang huli?" Sabi ko naman, Meron naman po kahit papaano." Sagot ko pa, pero ang totoo, halos mapuno ang dala kong timba dahil sa huli kong pusit na riyal. Tinakpan ko nga iyon ng ibang mga gamit, pero lumapit si Mang Onseng sa bangka ko at inusisa talaga ang laman ng timba. "Uy, ang dami mo palang huli ah! Saan ka pumwesto?" Sabi ko naman, paikot-ikot lang po sa isla. Kapag walang nahuhuli, ay lumilipat rin ako agad." "Saan nga?" Muling tanong niya pa. Paikot-ikot nga lang po." Muli ko ring sagot, dahil kung sa negosyo pa ay trade secret iyon. Bakit ko sasabihin ang pinagpepwestuhan ko? Pahirapan kaya maghanap ng pwestong may magandang huli. Anong mangyayari kung basta ko na lang sasabihin sa kanya? Di doon na sila pepwesto. Naniniwala ako na ang karagatan ay para sa lahat, kaya marapat lamang na kanya-kanyang pagdiskubre na lang din. Usapang hanap buhay na yun pero mukhang hindi iyon naiintindihan ni Mang Onseng. Sabi niya, "Ang damot mo naman! Hindi naman kita aagawan ng pwesto! Tinatanong ko lang ang eksaktong pinagpepwestuhan mo Sabi ko naman, "Sinagot ko nga po kayo, paikot-ikot lang. Wala talagang eksaktong lugar." Tinapik niya ng malakas ang bangka ko sabay alis. Dinuro niya pa ako at pinagbantaan na kapag ako raw ang nangailangan ng tulong sa laot, ay wag raw ako umasang tutulungan nila ako. Hindi na ako nakipagtalo pa dahil natatakot ako sa kanya. 17 taong gulang lang ako noon at manipis ang pangangatawan. Kumpara naman sa kanya na kaedad ng tatay ko at malaking bulto pa ang katawan. Kasama niya pa noon ang anak niya na mas malaki rin kaunti sa akin. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagmukha akong makasalanan noong mga oras na iyon. Ni hindi nga kami close. Kaya bakit ko naman sasagutin ng tapat ang mga katanungan nila? Nauna na silang umalis sa akin dahil naglinis pa ako ng bangka at tinabunan iyon ng dahon ng nyug para hindi mabilad sa araw kinabukasan. Dumiretso muna ako sa alpor o sa buyer ng isda para ipagbili ang pusit na huli ko. Nagtira lang ako ng 2 pirasong katamtaman ang laki para may pang-ulam kami. Kaya naman, abot tenga ang ngiti ko noong papauwi na ako dahil may uwi na akong pang-ulam. Nakabili pa ako ng 3 kilong bigas. Pagkarating sa bahay ay masayang-masaya si Mama sa dala ko. Pero mas natuwa si Papa. Sabik raw kasi siyang humigop ng sabaw dahil pagod siya sa maghapong pag-aasikaso ng bukid namin sa araw na iyon. Kaya nga hindi kami magkasama ni Papa sa pangingisda dahil nagpunta siya sa bukid at pagod siya maghapon. Naikwento ko sa kanya ang ginawa sa akin ni Mang Onseng. Sabi naman ni Papa na umiwas raw ako sa mag-amang Onseng at Pitong dahil may bali-balitang may lahing aswang ang mag-amang iyon. May nakaaway rin daw kasi iyong si Mang Onseng. Tapos noong sumunod na gabi ay tinambangan ng 2 mababangis na asong itim. Iliblib na probinsya lang kami at walang mayayaman sa lugar. Kaya saan manggagaling ang malalaking asong itim? Pagkatapos ay tatakbo na lang bigla patungong bundok kapag naisagawa na ang pambibiktima. Wala pa naman daw napapatay na tao ang asong iyon, pero ilan na ang nagkaroon ng malubhang pinsala at maraming mga kagat.
Maliban sa pananambang, ay titirahin rin nila ang mga alagang hayop ng taong punteriya nila. Lumipas ang ilang araw, hindi ako pumalaot noong mga sumunod na gabi. Hindi naman kasi ako gabi-gabi na nangingisda. Balik kapag trip ko lang, lalo at kapag may nagpapagawa ng bahay, ay sumasideline rin ako bilang laborer. Isang araw noon at araw ng linggo, may patyanggi sa kabilang isla. Kapag ganoon ay may sabong, may mga tindang kung ano-anong gamit sa kusina at mga pagkain. Habang nag-uulutan ng manok, ay naroon rin kami ni Papa nakatingin dahil pumipili kami ng tatayaan. Dahil ang iba roon ay taga sa amin rin, kaya nagkakwentuhan tungkol sa pangingisda. Sabi naman ni Mang Onsing, "Noong nakaraang linggo, nakajakpat itong si Tulio ng maraming pusit na riyal." Sabi naman ni Mang Ruben, nakakilala rin ni Papa. "Oh, talaga yung? Saan naman?" Sabi ko naman, "Siyempre Mang Ruben, secret na yun. Inuunti-unti ko nga lang para may mabalikan pa ako." Mahinahong sagot ko pa. Sabi din ni Mang Ruben, "Sa bagay, tama ka naman. Okay din yun, nakadapunta mo. Makakapag-uwi ka ng kaunting pangbenta at kaunting pang ulam." Sabi naman ni Mang Onsing, "Sinungaling ka pala eh. Sabi mo sa akin, paikot-ikot ka lang." Sabi ko naman, "Oo nga po, paikot-ikot lang ako hanggang sa matagpuan ko kung saan maaaring may itlugan ng pusit na riyal para meron pa akong mabalikan." "Alam mo ikaw, masyado kang gahaman. Akala mo sa'yo ang dagat. Dapat sa'yo nilulunod para magsama kayo ng mga pusit mo." Medyo nainsulto ako sa sinabi niya. Pero dahil sa mas malaki nga siya sa akin, kaya hindi ako makapalag. Sabi naman ni Papa, "Teka Onsing, anong kasalanan ng anak ko sa'yo? Kung ikaw bang may makitang magandang pwesto, ay sasabihin mo rin sa amin?" Sabi naman ni Mang Ruben, "Oh, tama na yan. Malawak ang dagat. Kanya-kanyang diskarte na lang. Tiyagaan sa paghahanap. Oh, sige na. Isa lang na ang mga manok na yan. Diyan ako tataya." Wika pa ni Mang Ruben para matapos lang ang diskusyon. Nakita kong masama ang tingin sa akin ni Mang Onsing. Kaya naman, nakakaramdam talaga ako ng kaba. Pagkatapos lang noong isang laban ng manok, ay nagpaalam muna ako kay Papa na mag-iikot-ikot. May dala rin naman akong sariling pera. Sa aking paglilibot ay may nakita akong nagtitinda ng itak. Matanda na iyon pero maskulado pa rin. Mukhang batak sa pagpukpok sa paggawa ng itak. Sabi ko sa kanya, "Manong, alin po ba sa mga tinda mo ang magandang gamitin para sa aswang?" Pabulong na wika ako pa. Sabi niya naman, "Seryoso ka ba dyan, iyo? Mukha po ba ako nagbibiro?" Nagpalingalinga siya sa paligid, sabay sabing, "Heto sundan ko ito ha, at hindi ko ibinibenta. May basbas yan ng isang babaylan. Noong araw na ginawa ko yan. Nakikita mo ba yung patik sa gilid?" Patik po means marka. "Ano po yan?" "Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. Pero ang sabi ng kaibigan kong albularyo, na pinaiksing bersyon raw yan ng orasyon na ginamit niya. Kaya kahit pa may kabal ang tao o aswang nasasaksakin yan, ay siguradong tatagos pa rin. Sigurado ka bang aswang ang punteriya mo?" "Hindi ko po siya punteriya. Ako po ang punteriya niya. Dahil gusto niyang malaman kung saan ako nangingisda para mapuntahan niya rin daw. Ayokong sabihin, kaya pinag-iinitan niya ako. At sa tingin ko, sa mga gabing paparating ay tatambangan na nila ako." "Ha? Bakit nila? Hindi ba yan nag-iisa?" "Hindi po mag-ama sila na nakatira sa isla namin." May dinukot ang matanda sa kanyang lumang bayong at may kinuhang lumang tela na may nakasulat na dasal. Sabi niya sa akin, "Heto, isa itong orasyon na kayang magpabagsak na lumilipad na aswang. Manghihina kasi siya kapag inusal mo yan
at ituturo sa kanya. Hindi lang iyon ang kayang gawin yan sa aswang. Kaya rin yan puminsala. Memoryahin mo ito. Tapos, dasalin mo sa loob ng 28 diyas. Paano po kung atakihin na ako agad sa susunod na linggo? Eh di hindi mo pa yan magagamit. Pero kung ako sa'yo, ay iwasan mo na lang din muna na lumabas ng bahay kapag hindi ka pa handa para gamitin yan. Wika niya pa. E magkano po ang itak nyo? Iho, hindi ko yan ipinagbibili. Ipinapairam ko lang sa'yo. Kahit gaano katagal ay ayos lang hanggat hindi ka pa tinitigilan ng aswang na may galit sa'yo. Sige po, salamat. Sagot ko naman sa kanya, tapos binigyan niya ako ng sako na pagbabalutan noong itak na pahiram niya. Hindi na ako bumalik sa umpok noong sabungan. Nanatili na lang ako nakaupo sa isang malaking bato habang kumakain ng maruya. Noong malapit na lumubog ang araw, ay lumapit na si Papa sa akin para umuwi na. Dala naman namin ang aming bangka, kaya agad na rin kaming umuwi. Pagka-uwi namin ay may dala kaming tinapang malalaking tulingan at may laing din. Ganun kasi sa Pachanggi kapag linggo. Maraming paninda pati na mga pang-ulam. Agad kong sinimulan ang itinuro sa akin ng matanda. Ang totoo, hindi ako sigurado kung gagana ba iyon. Pero anong mawawala kung susubukan? Lalo at kailangan ko rin naman talaga ng sapat na proteksyon. Isang gabi noon, narinig kong nagsisigawan ang mga tao dahil may namataan daw na 2 asong itim na dumaan tapos biglang nawala. Sabi naman ni Papa, "Oyong, huwag ka nang makiusyoso ha, baka madamay ka pa." "Sige po pa." Wika ko pa. Pero lumabas ako upang magpahangin sa labas ng bahay hanggang sa mapansin kong parang wala ang baboy namin na nakatali sa puno ng mangga sa unahan. Kaya dali-dali kong kinuha ang flashlight ni Papa at inilawan ang puno. Nanlaki ang mga mata ko noong malamang wala na roon ang baboy. Dali-dali ako lumapit sa puno. Wala talaga. At naputol ang tali na medyo nakakapagtaka dahil matibay naman iyon at katamtaman ang laki. Tapos ang baboy naman namin ay nasa 40 kilos pa lang siguro. Hindi pa kalakihan, kaya paano niya mapuputol ang taling iyon? Itinutok ko ang flashlight sa unahan. Baka naroon na ang baboy pero wala talaga. Ilang saglit pa ay lumapit na rin sa akin si Papa. Galit na galit ito na parang may hinala siyang may kumuha sa baboy namin. Kinuha niya sa akin ang flashlight at naglakad patungo sa kasukalan. Sinundan ko naman siya at sa katagalan ng aming paglalakad ay bigla siyang tumigil. Pinatay niya ang flashlight at sinenyasan akong yumuko. Kaya payuko kaming naglalakad. May kaunting liwanag naman ang buwan noon, kaya kita kaunti ang dinadaanan namin. Pero hindi naman full moon, hanggang sa makarinig kami ng tunog na parang mga taong kumakain ng masabaw na pagkain o pakwan. Iyon bang tunog na may kasamang paghigop ang pagkagat? Naunang sumilip si Papa sa kabilang bahagi ng puno. Ako naman ay gumapang na mas mababa at sumilip rin. Doon namin nakita ang 2 nilalang na nakaharap sa kung anong hayop sa kanilang gitna at kinakain nila iyon. Para silang hayop sa paraan ng kanilang pagkain dahil nakatuwad sila at nakasubsob ang mukha doon sa kinakain. Napailing-iling si Papa ko at sumenyas na umatras na kami. Sa pagkakataong iyon ay may hinala na ako na ang baboy namin ang kinakain ng 2 aswang. Pero hindi ako sigurado kung sinamang Onsing at si Pitong ba iyon, kasi halos hindi tao ang itsura na nakikita namin. Unang beses ko iyon makakita ng kakaibang nilalang o aswang. Kaya naman, gumagapang na lang talaga ako pauwi
dahil mukhang hindi ko maitatayo ang tuhod ko sa panghihina. Pagka-uwi ng bahay ay sinabi ni Papa na sa tingin niya raw ay baboy namin ang kinakain ng dalawang aswang, pero wala siyang balak isugal ang buhay namin para lang sa baboy. Makakabili pa naman kami uli ng biik na maaalagaan kaysa ipagsapalaran ang buhay namin para paghigantihan ang dalawang aswang. Nakita rin kasi namin pareho ang naging itsura noong tinambangan ng dalawang aswang. Grabe ang dami ng kalmot sa mukha at katawan. Maliban roon, marami rin ang kagat sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya naman ayaw ni Papa na danasin namin iyon pareho. Mas mahalaga raw ang buhay namin. Noong panahong iyon ay tila naiisip ko na duwag si Papa. Pero napagtanto ko rin na tama siya. Hindi namin iyon kaya. Kahit pa may itak ako na pahiram na may basbas, anong magagawa noon kung hindi nga ako makatayo ng tuwid dahil sa takot? Kinabukasan, binalikan namin ni Papa ang lugar kung saan namin nakita yung dalawang aswang. Ulo at ilang pirasong paa na lang ang naabutan namin roon. Sigurado na rin kami na iyon nga ang aming alagang baboy dahil sa tali sa leeg. Dahil sa nangyaring iyon, kaya naman mas lalo kong pinagbuti ang pagsasagawa noong ritual na itinuro sa akin. Iyon na lang ang pag-asa ko na makatabla sa mga aswang. Isang gabi noon, naisipan kong pumalaot. Maganda ang panahon at wala rin kaming matinong ulam, kaya umalis ako mag-isa bandang mag-aalas 6 ng hapon. Noong umalis ako ng bahay ay wala pa si Papa. Nagpunta kasi siya sa bukid. Habang nasa laot ako ay napansin ko na tila may isang malaking ibon na paikot-ikot sa itaas ng isla. Maingay iyon at humuhuni ng wakwak. Dahil doon ay nakaramdam ako ng kaba. Baka mapansin ako na nasa laot at puntahan. Mahihirapan ako makapanlaban kapag ganoon. Kaya kahit kaunti pa lang ang huli ko, ay dali-dali na ako nagsagwan papauwi. Sa kabutihang palad, dahil may iilang tao ang nag-aabang sa tabing dagat na gustong bumili ng may ulam na pusit. Kaya sa kanila ko ibinenta ang ilang pusit na huli ko. Nag-iwan lang ako uli ng 2 pirasong malalaki na aming pang-ulam. Pagkarating ko sa bahay ay nagulat ako noong maabutan si Mama at Papa na nasa sala. Duguan si Papa at maraming kalmot, habang si Mama naman ang naglilinis ng kanyang mga sugat. "Pa, anong nangyari?" Gulat na tanong ko pa. "Hayop yung mga aswang na yan! Tinambangan ako! Mabuti nga at nadaanan ako ng mag-amang Nanding at Inzo. Kaya natulungan ako. Kung hindi sila dumating, ay baka naging katapusan ko na talaga." Nanginginig na boses na paliwanag ni Papa. Naawa ako sa itsura niya na punong-puno ng kalmot. Sa isip ko noon ay gusto ko nang sugurin ang bahay ng mag-amang Onsing at Pitong at batuhin ng boteng may gasolina. Kaso wala naman akong sapat na patunay na mga aswang nga sila. O kung sila ba ang may gawa noong pagpatay sa baboy namin at pananambang kay Papa. Kaya hindi rin ako makagawa agad ng aksyon. Ayoko rin kumilos basta-basta tapos pagsisisihan ko sa bandang huli. Nahirapan ako makatulog noong gabing iyon sa kakaisip kung paano ko masusugpo ang pananalasa ng mga aswang sa pamilya ko. Noong sumunod na gabi at maghahating gabi na noon, nang magkagulo ang mga tao, nakarinig rin ako ng putok ng baril. Sinabi ni Papa na huwag raw akong lalabas. Sabi ko naman, sino ang tutulong sa ibang inaatake ng mga aswang kung walang ibang taong lalabas ng bahay para tumulong? Kailangan naming tumulong sa iba dahil kung hindi rin siya tinulungan ni Mang Nanding, ay baka patay na siya. Dala ang itak na pahiram sa akin ay nilakad ko ang direksyon
kung saan ko narinig ang putok ng baril at napagtanto ko sa katagalan ng aking paglalakad na papunta iyon kina Mang Nanding. Malayo pa lang ako ay nakita na ako ni Aling Sefa, asawa ni Mang Nanding. Aling Sefa, ano pong nangyari? Iho, may sumugod rito sa amin na isang malaking baboy. Pinagbabangga ang haligi namin at pinatay ang alaga naming aso. Si Mang Nanding po, nasaan? Ayun, humabol roon kasama si Inso. Papatayin raw nila ang aswang na iyon. Sige po Aling Sepa, susundan ko sila. Dali-dali akong tumakbo, papasunod sa itinurong direksyon. Naabutan ko ang mag-ama na nakatayo sa may bahaging matalahib at walang puno. Mang Nanding! Tawag ko pa. Oh, Tulio, bakit ka nandito? Narinig ko po kasi ang putok ng baril, kaya naisip kong baka may sinasalakay na naman ng mga aswang. Oo, iho, tama ka. Pero hindi na namin naabutan, biglang nawala eh. Kumusta si papa mo? Hindi po maganda, ang dami niyang sugat na nagawa ng kalmot. Salamat nga po pala sa pagtulong niyo sa kanya. Kung hindi kayo dumating, baka naging katapusan na ni papa. Wala yun iho, sino pa ba ang magtutulungan? Kung hindi, tayo-tayo lang din. Kaya ka rin ba naparito dahil gusto mo sana kaming tulungan? Opo. Aba, may tapang ka rin pala bata. Hindi ko inaasahan na may ibang kabarangay ang lalapit dito upang tumulong. Alam mo naman ngayon, mas nangingibabaw na ang takot sa mga tao dahil sa pananalasa ng mga aswang na ito. Sige, umuwi ka na. Mukhang umatras na ang aswang. Hindi siguro inakalang may baril ako kaya sumugod rito. At noong makarinig ng dalawang putok, ay nabahag na ang buntot. Wika pa ni Mang Nanding, kaya magkakasabay na kaming naglakad papabalik sa kanilang bahay. At makalipas ang ilang saglit, ay umuwi na rin ako. Kinabukasan noon, may nagpuntang ginang sa bahay namin na may kasamang magandang dalaga. Siya iyong may-ari ng tindahan sa kabilang dulo na bahagi rin ng barangay namin, si Aling Remy. Ang sabi niya na kung papalaot raw ba ako sa kinagabihan dahil mag-o-order raw siya ng 2 o 3 kilong pusit. Dumating raw kasi galing Maynila ang pamangkin niya at paborito noon ang pusit, lalo na kapag adobo at iyong piniprito na tinatawag na calamares. Sabi ko naman na walang problema. Papalaot ako sa kinagabihan at idadaan ko na lang sa kanila kapag may huli ako. Noong makaalis na sila, ay agad akong kumain at natulog para may lakas akong reserba sa pangingisda ko sa kinagabihan. Bago pa lumubog ang araw, ay umalis na ako upang mangisda. Sa kabutihang palad, dahil hindi pa nga ako nakakarating sa favorite place na pinagpipwestuhan ko ng madalas, ay nakahuli na ako ng 4 na malalaking pusit. Sigurado akong mahigit 1 kilo ang isang piraso noong 2. Tapos iyong 2 naman ay katamtaman ang laki. Naisip ko na 1 piraso na lang siguro ang maidadagdag ay uuwi na ako. Pero wala pang 10 minuto ako na nagsasagwan ay may narinig akong huni ng wakwa, pero wala akong nakikitang imahe. Napasabi na lang ako sa sarili ko ng, naku, hindi ito maganda. Okay na siguro itong 4 na pirasong huli ko, uwi na ako. Tapos hinila ko na ang aking pamingwit at nagdahan-dahan ng magsagwan papauwi. Hindi pa nga ako nakakarating sa tabing dagat, ay may nararamdaman akong nakasunod sa akin na lumilipad. Parang nasa likuran ko lang talaga ang tunog ng paghuni ng wakwak na iyon. Pero wala naman akong nakikita. Mas lalo ko pang pinaspasan ang pagsasagwan para makarating na agad sa dalampasigan. Mas magiging mahirap kasi ang sitwasyon ko kung sa mismong gitna ng dagat ako maaabutan ng aswang. Pagkarating ko sa dalampasigan ay dali-dali akong bumaba at paikot-ikot na nakaamba ang sagwan. Para kasing nasa malapit ko lang. Pero nakakailang segundo na akong nakatayo sa dalampasigan
ay wala namang umaatake. Kaya dahan-dahan akong naglagay ng mga gamit sa timba. Tapos hinila ko na paitaas ang bangka at tinabunan ng dahon ng nyog. Noong makuha ko na ang aking mga gamit, ay dahan-dahan akong naglakad papunta sa kabilang direksyon. Bala ko kasing ihatid muna ang order ni Aling Remy bago ako umuwi ng bahay para makabili na rin ako ng daing na ipansasahog sa gulay ni Mama sa kinabukasan. May mga araw kasi na naglalako rin si Mama ko ng gulay gaya ng laing, langka o di kaya munggo. At palaging daing na isda, sardinas o di kaya dilis ang isinasahog niya roon at doon kay Aling Remy kami bumibili. Pagkarating ko nga kina Aling Remy ay tuwang-tuwa sila noong makitang malalaki ang huli kong pusit. At halatang sariwa dahil gumagalaw-galaw pa nga. Binili ni Aling Remy ang 3 piraso, iyong 2 malalaki at 1 katamtaman. Sabi ko kasi na mag-iiwan ako ng 1 piraso pang ulam namin. Matapos akong mabayaran, ay bumili na rin ako sa tindahan nila ng mga kailangan. Pagkatapos ay umalis na ako. Habang naglalakad papauwi, ay napansin kong may lumilipad na nakasunod sa akin. Sabi ko naman ng pabulong, "Sige, ngayon ka sumalakay sa akin. Tamang-tama, wala na akong dalang mabigat." Inihanda ko na noon ang dala kong itak na pahiram sa akin noong matandang panday. Pero kahit anong bilis ng pagmamatsyag ko, ay hindi ko siya napapansin kung nasaan banda. Maririnig ko na lang kapag nakalampas na sa akin. Kaya naisip ko na kailangan ko nang gamitin ang itinuro ng matanda sa akin dahil baka kapag naunahan ako ay wala na akong pagkakataon na makadepensa pa sa sarili, lalo at naglalakad ako sa bahaging nyogan at walang malapit na kabahayan. Siguradong wala rin makakatulong sa akin roon. Lahat ng dala ko ay binitbit ko sa aking kaliwang kamay at naglakad na ako ng dahan-dahan. Binibigkas ko na noon ang aking natutunang buhay na salita at huling kataga na lang ang babanggitin para gumana. Saglit kong ipinikit ang aking mga mata upang maramdaman kung saan magmumula ang paglipad ng aswang. Hanggang sa maramdaman ko na manggagaling ito sa kanang bahagi ng aking nilalakaran. Mabilis kong itinutok pa itaas sa direksyon ng kanan ang aking kamay, sabay banggit ng huling kataga. Pakiramdam ko ay may kung anong hangin o enerhiya ang kumawala mula sa dulo ng aking kamay at sa kabutihang palad dahil tinamaan ang nilalang. Lumampas iyon sa akin at nagpagulong-gulong patungo sa talahiban. Ibinaba ko ang dala kong timba at ibang mga gamit, saka binunot ang itak. Habang papalapit ako roon, ay may naririnig akong malakas na pagsingasing o iyon bang marahas na pagbuga ng hangin na kadalasang maririnig sa mga kalabaw na galit. Hanggang sa abot na ng tanaw ko ang nilalang na pinanggagalingan noong tunog na iyon. Isa nga iyong kalabaw, pero ang kakaiba dahil malaking kalabaw iyon. Makintab ang balahibo noon at nagliliwanag ang mga mata na kulay dilaw. Madalas naman ako makakita ng kalabaw na nakasuga malapit sa daan, pero hindi naman nagkukulay dilaw ang mga mata. Kaya alam kong hindi na talaga yun normal. Ewan ko ba kung bakit tila nakalimutan ko na ang aking takot. O masasabi ko na habang ginagawa ko ang ritual na itinuro sa akin ng matanda, ay unti-unting nawawala ang takot sa aking dibdib at nabibigyan ako ng presence of mind. Iyon bang hindi puro pagtakbo na lang ang naiisip? Siguro nga kasama iyon sa epekto noong ritual at orasyon. Ikinamot na noon ang isang paa sa lupa na tila naghahanda upang tumakbo ng mabilis, papasugod sa akin. Kaya naman, muli akong umusal ng orasyon, pero doon ko yun inihip sa itak.
para mas lalong maging malakas ang epekto noon. Baka kasi umilag kapag kinumpasan ko noon, edi masasayang lang ang bitaw na iyon. Mabuti sana kung pwede ko yun gawin ng sunod-sunod, kaso hindi rin. Nagsalita ako sa katamtamang lakas ng boses. Hindi ko alam kung sino kang aswang ka. Kung ikaw man yan Mang Onseng o Pitong, isa lang ang masasabi ko. Wala akong ginagawang kasalanan sa inyo. Hindi ko kasalanan kung tamad lang kayo maghanap ng magandang pwesto sa pangingisda. Kaya masyado kayong agresibo na makuha sa akin ang lokasyon noon. Lumaban kayo ng patas, lalo kung usapang hanap buhay. Lahat naman tayo ay may kalderong kailangan lamnan ng makakain. Ayoko makapanakit ng kahit anong nilalang, tao man o aswang. Pero kung pipilitin nyo akong saktan, ay wala na akong magagawa, kundi ang depensahan na lang din ang sarili ko sa abot ng aking makakaya. Pero hindi na talaga nagpaawat ang nilalang na iyon. Bigla na lang bumuelo at sumugod sa akin. Noong makita kong papasugod na iyon, ay dali-dali akong lumingon sa aking paligid. Nakita ko ang isang puno. Lumapit ako roon para iyon ang aking maging depensa. Unang atake noon ay sinubukan kong umilag sa pamamagitan ng mabilis na pagtabi sa puno. Kaya lumihis ang direksyon niya sa akin. Noong papabalik na siya, ay doon na ako tumayo sa harapan mismo ng puno. Ipinakita kong handa akong salubungin siya. Pero noong 3 hakbang na lang ang layo noon sa akin, ay bigla akong nagdive pagilid. Kaya bumangga iyon sa puno. At nagkalaglagan pa nga ang bunga ng nyug dahil sa lakas ng impact ng pagbangga niya. Tila nahilo ang nilalang na iyon dahil nakayuko pa rin habang nakadikit ang ulo sa puno. Dali-dali akong tumayo at tinaga siya sa ulo, pero mabilis na nakailag at tumakbo papalayo. Napailing-iling na lang ako dahil akala ko ay pagkakataon ko na iyon. Kaso mabagal yata ako masyado sa pagtayo. May nakita akong bato sa aking paanan. Dinampot ko iyon at doon ikiniskis ang hawak kong itak. Ang sabi kasi ng matatanda sa amin na nagagalit ang mga aswang kapag nakakarinig ng tunog ng hinahasang itak lalo na sa gabi. At mukhang tama nga sila dahil tila natuliro ang aswang sa naririnig na tunog ng itak na kumikiskis sa bato. Lalo siyang nagalit. Alam kong magiging advantage ko iyon kapag masyado na siyang nagalit sa akin. Muli na nga iyong sumugod. Naisip ko na kung uulitin ko lang ang una kong ginawa na nagdive pagilid ay hindi ko pa rin iyon matatamaan dahil mahabang oras kung tatayo ako at lalapit pa roon. Kailangan hindi ako masyadong lumayo. Noong pag-atake niya nga ay gumilid lang ako kaunti at umikot sa likuran ng puno at muli ring lumabas sa kanan. Habang nakabangga pa siya sa puno ay isang malakas na pagsaksak ang ginawa ko sa gilid ng leeg, papasok sa katawan. Mabilis iyong napatras pero huli na dahil naibaon ko na ang itak. Noong umatras iyon ay paegis-egis na ang lakad. Kaya naman sinundan ko pa upang tapusin na sana. Kaso may isang lumilipad na nilalang akong namataan sa itaas ko. Muntik pa nga akong masaklot. Mabuti at napansin ko iyon, kaya nagawa kong dumapa sa lupa. Noong bumangon ako ay nawala na rin iyong malaking kalabaw na kinakalaban ko. Maging iyong lumilipad na aswang ay nawala na rin. Ilang minuto muna akong tumayo roon at nakiramdam. Baka kasi nililin lang na ako noon at pinag-aakalang wala na sila tapos muling aatake kapag hindi na ako nakahanda. Pero wala na talaga. Kalmado na ang paligid. Kaya muli ko nang dinampot ang aking timba at naglakad na papauwi. Pero hawak ko pa rin ang itak sa aking kanang kamay. Mahirap na. Baka may bigla ang pag-atake. Mas mabuti na ang nakahanda kaysa sa maunahan. Pagkarating sa bahay, ay agad akong sinalubong ni Mama para iluto ang dala kong pusit na pang-ulam. Habang nag-aabang ako na maluto ang sinabawang pusit na niluluto ni Mama,
ay ikinuwento ko na rin kay Papa ang nangyaring pananambang sa akin ng aswang. Pinagalitan pa nga ako noong simula. Sana raw ay tumakbo na lang ako ng mabilis para makaiwas ako sa disgrasya. Sabi ko naman, kahit naman siguro anong bilis kong tumakbo, ay maaabutan pa rin ako ng mga iyon dahil mga dipakpak nga sila. At yung una naman ay nasa anyong kalabaw. Kaya isa lang ang paraan na natitira para makauwi ako ng buhay, kundi ang lumaban. Kinampihan naman ako ni Mama at sinabing hindi matatapos ang paggambala sa amin kung panay pagtakbo lang ang gagawin ko. Minsan ay kailangan rin talagang harapin ang problema kaysa takbuhan na lang. Ang sabi naman ni Papa na baka raw kasi mas lalo ko lang ginalit ang mga aswang at hindi lang kami nila Papa ang pagbuntunan ng galit. Paano kung idamay ang mga kapatid ko? Sabi ko na lang na mas pag-ibayuhin na namin ang pag-iingat, magsara ng pinto at bintana ng maaga at siguraduhin nasa loob na ang mga bata pagsapit ng alas 5 ng hapon. Noong makaluto na si Mama ay ginising ko na rin ang dalawa kong kapatid para makapaghapunan rin sila ng masarap. Lugaw lang raw kasi ang kinain ng dalawa bago natulog. Kaya tuwang-tuwa sila noong ginising at makitang sinabawang pusit ang ulam namin. Paborito rin kasi nila iyon. Kinabukasan, mabilis kumalat ang balita na namatay raw si Mang Onseng. Hindi na nga raw iginawa ng kabaong. Basta na lang daw nagpatulong si Pitong sa mga kakilala na maghukay ng malalim sa unahan lang din ng bahay nila. Tapos binalot lang ng banig ang bangkay saka inilagay sa malalim na hukay. Usap-usapan tuloy sa barangay namin kung paano iyon namatay. Ang sigla-sigla naman noon. Sino rin ang makakapatay ng ganun-ganun lang? Maskulado iyon at masasabing bully pa nga sa ibang mga taga sa amin. Samantala kami nila Mama at Papa ay tahimik lang sa nangyari. Ayaw naming malaman ng mga tao na maaaring ako ang nakapatay kay Mang Onseng. Pero sa tingin ko, alam ni Pitong na ako ang nakaengkwentro ng tatay niyang aswang. Dahil napakasama ng titig niya sa akin noong minsang magkasalubong kami. Sumapit ang panahon ng summer. Iyon ang panahon kung saan madalas magpahuli sa bingwit ang isda na tinatawag sa amin na baga. Hindi ko ma-explain ang itsura noon. Kasi pangkaraniwan lang ang itsura at ang pinakamalaki noon ay kasing laki lang ng palad ng tao at kulay matingkad na pula iyon. Kaya tinatawag na baga o baga ng uling. Gaya ng ibang mga isda ay may kanya-kanyang teritoryo rin iyon kung saan marami ang mga nakatirang baga. At natagpuan ko ang lugar na marami ang ganoon sa likuran ng aming isla. Iyong bahagi na sinasabi ko na wala gaanong kabahayan. Maliban sa masarap ang isdang bato na iyon, maganda rin ang presyo. Mainam kasi iyon ipaulam sa mga may sakit o bagong panganak. Kung pamilyar ho kayo sa mga uri ng isda, hindi pwedeng pakainin ng madugong isda ang mga may sakit at bagong panganak dahil makakabinat lang iyon sa kanila o makakapagpahina ng katawan. Hindi ko lang kasi alam ang tamang term sa Tagalog. Pero sa amin sa Bisaya, ang tawag sa isda na madugo ay makabughat sa bagong panganak at ang mga isda naman na mainam sa kanila ay iyong mga isda na pangtilog. Sorry po talaga, hindi ko alam kung may Tagalog ba na version nito, pero ito ang pinapaniwalaan sa aming probinsya. Ayun, balik na tayo sa kwento. Yun na nga ang target kong pamingwitin kapag summer dahil mabenta ang isdang baga, lalo na sa pamilyang may mga bagong panganak at may sakit. Isang hapon noon, pasado alas 5 pa lang ay umalis na ako ng bahay para relax at dahan-dahan lang
ang pagsasagwan ko papunta sa likuran ng isla. May dala pa nga akong kape noon na nakalagay sa maliit na termos at iyong matigas na biskwit na hugis tenga na ang tawag sa amin ay tinalinga. Habang relax ako sa aking marahang pagsasagwan, ay humihigop rin ako paunti-unti ng kape. Iniisip ko kasi noon na kapag nakarami ako ng maibenta, ay bibili ako ng bell-bottom na pantalon para may magamit akong pangporma sa sayawan sa paparating na kapistahan sa kabilang isla. Kapag fiesta kasi sa amin ay simple lang. Halos kami-kami lang. Kaunti rin ang mga dumadayo, kaya hindi gaanong ka-exciting. Hindi katulad kapag fiesta sa kabilang isla na marami na nga ang populasyon nila, marami pa ang mga dumadayo. Pagkarating ko sa likuran ng isla ay madilim na. Pasipul-sipul pa ako habang naglalagay ng pain sa pamingwit. Tapos inilaglag ko na at medyo pasandal na naupo sa bangka. Makalipas na ang ilang minuto ay may huli na ako, kaya tuwang-tuwa ako dahil kung magtutuloy-tuloy iyon ay hindi malayong makapuno ako ng timba. Hanggang sa makita ko na may malaking ibon na paikot-ikot sa ibabaw ng isla namin. Agad akong kinabahan, mukhang si Pitong iyon at ako ang punteriya. Alam niya pa naman na pumalaot ako dahil nakita ko siyang nakatingin ng masama sa akin habang papaalis ako sa tabing dagat. Dali-dali na naman akong nagsagwan papuntang batuhan sa likuran ng isla. Mabato kasi roon, hindi katulad ng harapan ng isla namin na pino ang buhangin. Hindi pa nga ako nakakarating sa tabing dalampasigan ay nakita ko na ang malaking ibon na papasugod sa direksyon ko. Kinabahan ako dahil mahihirapan akong lumaban kung nasa dagat pa ako. Pero wala na akong nagawa noong may dumapong pato sa unahan ng aking bangka. Pero ito ang isipin nyo, kung talaga bang pato iyon. Dahil alam naman natin kung gaano lang kabigat ang isang pangkaraniwang pato. Pero noong pumatong iyon sa bangka ko, ay nagawa niyang mapalubog ang unahan. Kaya pinasok ng tubig ang bangka. Para hindi tuluyang lumubog ang bangka ko, kaya kaagad na akong tumalon sa dagat. Mabuti nga at inuna kong itali ang itak sa bewang ko. Nasa dagat na ako noon nang mawala sa bangka ko ang pato. Hinihila ko na lang ang bangka papunta sa dalampasigan habang lumalangoy ako. Nang biglang may mapadaan na isang malapad na anino sa itaas ko. Hindi ko alam kung anong pakay niya. Mukhang balak niya akong saklutin. Pero imbis na sa balikat ay mukha ko ang nakapitan ng matalas na bagay na hindi ko masabi kung paa ba ng malaking ibon o matulis na kuko ng aswang. Dahil nasa dagat ako, kaya mas mahapdi pa iyon sa pakiramdam. Mabuti na lang dahil malalaki ang bato sa tabing dalampasigan. Kaya kahit na malalim pa ay nakatapak na ako sa malalaking bato. Inilabas ko na ang itak sa lalagyanan habang panay ang wasiwas ko habang hinihila ang bangka. Noong makarating na ako sa mababaw ay isinampak ko na muna ang bangka sa batuhan. Pagod na pagod talaga ako sa paglangoy habang hinihila ang bangka. Parang hinihila niya rin kasi ang bangka papunta sa malalim, kaya nagdoble ang pagod ko. Uminom muna ako ng tubig bago ko iniwan ang bangka. Nagpunta ako sa bahaging may puno para may cover ako at hindi madaling masaklot mula sa itaas. Saglit akong nakadikit sa mismong puno ng talisay. Pinakiramdaman ko ang paligid kung saan na ang lumilipad, pero wala. Hanggang sa makita ko ang isang imahe ng tao na naglalakad mula sa unahan, papalapit sa kinaroroonan ko. Noong una ay hindi pa malinaw sa akin ang kaanyuan niya. Ipinagdarasal ko nga na sana ibang tao iyon o maaaring taga roon sa bahaging iyon sa itaas. Hanggang sa unti-unting naging malinaw sa akin ang itsura niya.
Isang lalaking walang kahit anong saplot at nanlulumahig sa itim na langis ang katawan. "Pinatay mo ang tatay ko!" Sigaw pa noon. Sabi ko naman sa kanya, "Siya ang sumalakay sa akin. Dinipensahan ko lang ang sarili ko." "Wala akong pakialam sa rason mo. Pinatay mo pa rin si tatay." Wika pa noon, sabay takbo na papalapit sa akin. Para sa akin ay mas okay na iyong ganoon. At least anyong tao ang kalaban ko at hindi malaking kalabaw o di kaya malaking ibon. Mas mahirap kasi ang ganoon kaysa iyong taong kasing laki ko lang din. Sinimulan ko ng usalin ang orasyon na natutunan ko para iyon ang magiging unang depensa ko paglapit niya. Sa mga magtatanong nga pala kung bakit hindi ko yun ginamit noong nasa bangka pa lang ako. Gaya ng nasabi ko, hindi ko iyon magagamit ng sunod-sunod. At kung gagamitin ko iyon habang nasa bangka, hindi ako sigurado kung matatamaan ko ba iyon. Lalo at wala akong nakikitang malinaw na imahe na aking titirahin. Panay anino at hampas lang ng malalakas na hangin. Noong ilang hakbang na lang sa akin ang lalaki, ay pinakawalan ko na iyong orasyon na tumama naman sa kanya. Ang layo ng itinalsik niya. Nasabi ko na lang sa sarili na hindi pala siya kasing lakas ng kanyang ama. Mabilis rin naman siyang nakatayo, kaya inihanda ko na ang itak. Pagkalapit niya nga ay doon na kami nagbanatan. Mabilis kong iwinasiwas ang itak sa iba't ibang direksyon. Lalo at mabilis din siyang umilag. Nag-aalala ako dahil baka mahuli niya iyon at maitapon papalayo. Napaliyad ako nang tamaan ng kanyang kalmot sa bandang tagiliran. Pero noong muli akong mapabaling, ay nahiwa ko rin siya ng malalim sa braso. Tila nagulat pa nga siya na tinignan ang sugat. Hindi niya siguro inakala na masusugatan ko siya. "Paano mo ako nasugatan?" Wika niya pa. Sabi ko naman, "Maganda ang pagkakahasa ko sa itak eh." Muli kaming nagsagupaan. Aaminin ko na rin na hindi magaan ang kamay niya. Halos mawalan ako ng ulirat sa bawat suntok o sampal niya na tumatama sa pagmumukha ko. Pilit ko na lang ding tinitiis ang lahat para hindi ako mawala ng malay. Hanggang sa magkaroon ako ng magandang pagkakataon, nakita ko siyang bumuelo ng isang malakas na pagkalmot na mukhang papunta iyon sa mukha ko. Yumuko ako sabay luhod, saka diretsong isiraksak ang itak sa kanyang katawan. Doon na siya natigilan sa pagkilos. Binunot ko ang itak at muli siyang sinaksak sa kaliwang bahagi naman ng dibdib. Para patamaan ang puso, doon na siya bumagsak sa mabatong lupa. Noong masiguro kung wala na siyang buhay, ay hinila ko siya papunta sa dagat at pinaanod. Saka ko tinanggalan ng tubig dagat ang bangka at sumakay na. 10 pirasong isda pa lang noon ang huli ko, pero wala na akong balak magpatuloy pa. Nangihina na ako at patuloy pa sa pagdaloy papalabas ang dugo ko sa mukha. Pagka-uwi ko ng bahay ay nag-aalala sila mama noong makitang puno ako ng dugo sa katawan. Sabi ko naman na wala akong malalim na sugat sa katawan. Galing sa mukha ko ang dugo na iyon. May ilan naman akong kalmot pero mababaw lang. Ang pinakamalalim lang siguro ay iyong sa tagiliran at sa mukha. Kaya masasabing nagkaroon ng kaunting deformation ang mukha ko dahil sa haba ng sugat. Kinabukasan ay nagpunta kami sa Karating Isla para ipatahi ang mahaba kong sugat sa mukha. Sinabi lang namin na nahiwa iyon ng biniyak na kawayan kaya ganun kalalim. Pero noong iyong health worker na ang kausap namin ay sinabi ko na rin na tinambangan ako ng aswang. Sinaklot ako pero ang mukha ko ang nasa pool, kaya ako nagkasugat ng malalim. Mukhang naniniwala naman iyon dahil taga roon lang din siya. Hindi malayong may naging karanasan na rin iyon patungkol sa mga aswang. Matapos ang pangyayaring iyon,
ay wala nang nakakita pa kay Pitong. Iba-iba ang hinala ng mga taga sa amin. Ang sabi ng iba na baka nag-ibang lugar na. Ang sabi naman ng iba na baka nagtago lang sa bukid dahil marami ang galit sa kanila. Kaya lang siya hindi malapitan dahil matapang ang kanyang ama at palaban. Lalo na at malaki ang katawan noon. Makalipas ang ilang buwan, sumapit ang fiesta sa kabilang isla. Kahit na malaki ang peklat ko sa mukha, ay wala akong pakialam. Inaya ko ang anak ni Mang Nanding na si Inso na makidisko sa kabilang isla. Makikisakay na lang kami sa mga magsasabong na taga sa amin na dadayo roon para hindi na kami magdala pa ng sariling bangka. Mabuti at pumayag naman iyon dahil pupunta naman daw talaga sila ng kanyang ama sa islang iyon. Pero dahil sa may kasama siya, kaya mauuna na kami. At susunod na lang si Mang Nanding sa kinahapunan. Pagkarating pa lang namin doon ay agad akong binulungan ni Inso. Sabi niya, "Uy, Uyong, huwag kang hihiwalay sa akin ha. Pupunta tayo sa kakilala namin para doon tayo makikikain. Pero mag-iingat ka, marami silang bisita. At hindi malayong may sumalisi na kilkigan o yung maglalason. O di kaya aswang. Uso yun kapag fiesta. Oh, heto, kalamansi, bawang at barya." Sabi ko naman, "Para saan naman ito?" "Yang kalamansi ay sa iyo ulam mo. Patakan mo niyan para makasigurong hindi nalawayan ng aswang." "Ha? Paano ko malalaman na nalawayan ng aswang o hindi?" "Babaho ang pagkain kapag nalawayan ng aswang at napatakan ng kalamansi." "Bakit? Mga aswang ba ang mga nakatira sa bahay na pupuntahan natin?" "Hindi sila mga aswang, pero ang mga dumarayo na bisita ay nagmumula sa iba't ibang lugar." Itong bawang, para saan naman ito?" "Kapag nakaramdam ka na tila may kakaiba, kurutin mo yan para umamoy pati sa kamay mo." Ang barya, para saan naman?" "Yang barya, pabigat mo yan para kapag dinagit ka ng aswang ay hindi ka madadala pa itaas. Dahil mabigat yan para sa kanila." "Wow, Inso, ang dami mo namang alam." "Oo, ganito kami ni Papa kapag nagpupunta kami sa ibang lugar para hindi mabiktima. Ang hirap din kasi makilala ng aswang o hindi, lalo kapag nasa ibang lugar ka." Natuwa naman ako dahil at least may kasama akong may alam tungkol sa mga aswang. Ako kasi ay wala masyadong alam patungkol sa mga iyon. Pagkarating namin doon sa isla ay naglakad pa kami ng 15 minutos. Medyo dulo pa pala ang bahay noong kakilala ni Inso, hanggang sa narating namin ang isang malawak na bakuran. Marami ang lamesa na nakalatag sa labas lang ng bahay, pero nilagyan nila ng tent na binubungan ng dahon ng niyog. Kaya lahat ng mga bisita ay kukuha lang ng pagkain sa loob, tapos sa labas na kakain. "Uyong, wag na wag mong iiwan sa labas ang pagkain mo ha. O kahit kapag bitbit mo, ay wag mong palalapitan sa ibang tao. Pwede yang pitikan ng lason o di kaya duraan ng laway ng aswang." "Oo, sige." Pagsang-ayon ko pa. Pero ang totoo ay nagsisimula na akong kabahan. Para kasing sigurado talaga si Inso na may aswang na magiging bisita ang kakilala nila. May lumabas na isang matandang lalaki mula sa loob. "Uy, Inso! Narito ka na pala! Si Papa mo, nasaan?" "Wala pa po, Lo. Mamayang hapon pa siguro yung susunod." "Lo, may kasama nga pala ako, si Uyong. Taga roon din sa barangay namin." "Oh, sige na, kumain na kayo. Sa likod kayo dumaan. Tapos sabihin mo kay lola mo na bigyan kayo ng ulam. Huwag kayong kukuha sa mahabang lamesa ha. Dahil doon kumukuha ang karamihan. Lalo na yung mga bisitang hindi natin kamag-anak." Wika pa noong matanda, sabay umalis na. "Inso, lolo mo yun?" Hindi. O parang lolo na rin. Kasi bunsong kapatid iyon ng totoo kong lolo. Parang lolo na tsuhin. Basta ganun, hindi ko alam ang tawag eh. Halika na, kumain na tayo. Nagugutom na ako eh. Sa likuran daw tayo dumaan."
Pagkapasok namin sa kusina ay diretso kami sa isang malaking silid. Naroon ang mga pagkain. Naroon din ang asawa ng lolo ni Inso. Iyon ang nagbabantay sa mga pagkaing inilalabas. Kumuha iyon ng 2 plato at nilagyan ng tig-2 klase ng ulam. Tapos iniabot sa amin. "Inso, doon na kayo kumain sa labas ha? Ayan ang puso. Kumuha na lang kayo." Wika pa noon. Ang puso po ay kanin na sinaing habang nasa loob ng dahon ng nyug na nakapaship ng padayamon. Kaya kumuha na rin kami ng tig-2 noon. Sa madaling sabi, maging kami ni Inso ay hindi pinalapit sa mga kalderong may ulam. Mukhang nag-iingat talaga sila na masalisihan ng mga manlalason o mga aswang. Matapos namin makakain ay naupo muna kami ni Inso sa may dulong lamesa kung saan walang kumakain. Pinagmamasdan lang namin ang mga taong kumakain at nag-aabang na rin kung may magiging bisita ba na dalaga, pero wala. Ilang saglit pa ay nakita kong may hawak si Inso na isang maliit na garapa. "Tol, ano yan?" "Ito yung langis na bumubula kapag may aswang sa malapit." Wika niya pa, kaya tinitigan ko iyong mabuti. Nakita kong bumubula iyon. Sabi ko naman, "Nasaan?" Ang tinutukoy ko noon sa nasaan ay kung nasaan ang aswang na dahilan ng pagkulo ng langis. "Hintayin mo lang, lalapit rin yan dahil sa paligid lang." Ilang sandali pa ay may isang matandang lalaki ang pasimpleng pumasok sa bakuran. Tinapik ako ni Inso at inginuso iyon kaya ko nakita. Mukhang walang nakakakilala sa lalaking iyon. Walang pumapansin sa kanya kahit sa mga bisita. Noong lumabas ang lolo ni Inso ay napatingin iyon sa amin. Inilapag ni Inso ang garapa sa lamesa. Tapos hinarangan niya ng palad ang kabilang bahagi para ang lolo niya lang ang makakakita. Mukhang naintindihan naman ng lolo niya ang ibig niyang sabihin dahil bigla iyong sumigaw. "Linda! Ilabas mo ang lahat ng walis tingting dyan! Magbaliktad ka rin ng isa sa mga pintuan at maglagay din sa bakuran!" Tapos kumuha ng itak ang lolo ni Inso. Pinagmasdan naming mabuti ang naging reaksyon noong matandang lalaki. Masama ang tingin noon sa lolo ni Inso, tapos dali-dali lumabas ng bakuran. Nagulat ako dahil hindi ko alam na takot pala ang mga aswang sa walis tingting. Ang sabi naman ni Inso na hindi naman daw takot. Hindi lang sila makakalabas ng bahay o bakuran kung may nakatayong walis tingting at magsisimula silang mangati kapag hindi pa sila nakalabas agad. At baka magpalita sila ng anyo sa hindi magandang sitwasyon, di mabibisto na sila. Kaya iniiwasan talaga ng mga aswang na maipit sa loob ng bakuran. Pwede lang daw iyon gawin kung marami kayong tao sa loob ng bahay na kayang dumipensa. Dahil kung biglang magpalit ng anyo ang aswang at walang may kakayahan lumaban, di mauubos ang lahat na magiging biktima. Hindi ako makapaniwala sa mga bago kong natutunan kay Inso. Makalipas ang 1 oras ay nagpaalam na kami na aalis na muna para mamasyal. Meron kasing iba't ibang pakontes sa sentro ng barangay. May karera sa pagsagwan, karera ng maliliit na dimaki ng bangka, karera sa paglangoy, pabilisang kumain ng kung ano-anong pagkain, at meron ding pabilisang uminom ng isang long neck na alak. Kaya napakasayang manood. Kinahapunan noon, nakipagkita kami sa tatay ni Inso sa sabungan. Humingi ng pera si Inso, tapos ipinampili lang din namin ng kung ano-anong pagkain. Hapon pa lang ay nagsisimula ng dumagundong ang malakas na sound system sa tapat ng barangay hall. Kaya naman, nagsimula na rin akong ma-excite. Pagsapit ng 9:00 ng gabi ay nakipagsayawan na kami ni Inso. Napakarami ng kababaihan. Hindi namin alam kung sino ang dayo o hindi. Kasi dayo rin kami.
hanggang sa mapansin kong masama ang reaksyon ng mukha ni Inso. Sabi ko sa kanya, "Tol, anong problema?" Sabi niya naman, "Tol, ang langis, bumubula na naman." Pagkarinig ko noon ay mabilis ako nagpalingalinga sa paligid, pero hindi ko naman nakikita ang matandang nakita namin noong bago magtanghali sa bahay ng lolo ni Inso. "Tol, wala naman dito ang matanda ah." "Maaaring hindi siya, tol, pero may aswang talaga na malapit sa atin dito dahil masyadong malakas ang paggulo. Tara, lumayo na tayo rito, mahirap na." Wika pa ni Inso sa akin ng pabulong. Tapos nagpaalam na kami sa mga kapareha naming dalaga. Inihatid na muna namin sa upuan ang dalawang dilag. Ang totoo, marami ang magagandang dalaga roon. Pero ewan ko dahil wala akong matipuhan na iyon bang gustong-gustong maiskuran. Pakiramdam ko kasi hindi totoo ang ganda ng mga iyon dahil puro lang pulbos at lipstick ang mukha. Naisip kong umuwi na muna kami sa bahay ng lolo niya para makatulog. Pero ang sabi ni Inso na wag raw dahil delikado na raw maglakad papunta roon ng alanganing oras. Kaya nagpasya na lang kami na doon magpalipas ng oras sa basketball court na katabi ng barangay hall. Nakabakod naman iyon at may mga lasing rin doon na natutulog. Tapos sa may bungad naman ay may mahabang lamesa kung saan nakaupo ang mga nakadyuting barangay tanod. Kaya doon na nga kami nagpalipas ng gabi. Halos papasikat na ang araw noong kami ay magising. Tapos naglakad na kami papauwi sa bahay ng kanyang lolo. Naabutan naming naroon na rin si Mang Nanding nagkakape na. Sabi naman ni Mang Nanding, "Oh, saan kayo natulog?" "Sa court lang po pa." "Ah, mabuti. Kahit papaano, safe naman roon. Alam nyo ba na may nawawalang 2 binata? Ang sabi nga ng iba na baka biniktima na raw ng mga aswang. Pero ang sabi naman ng mga taga-barangay na baka nasobrahan lang sa lasing at nakatulog sa kung saan. Kung hindi pa sana kayo dumating, ay hahanapin na rin namin kayo." Wika pa ni Mang Nanding. Matapos naming mag-almusal ay sinabi ni Mang Nanding na uuwi na kami sa isla namin. May masasabayan naman daw kami. Ipinagbalot din kami ng ulam ng lolo ni Inso. Kaya may naiuwi rin akong masarap na ulam sa pamilya ko. Dahil sa naging karanasan ko sa pakikifiesta sa kabilang isla, ay narealize ko na napakadelikado pala makifiesta sa ibang lugar. Lalo kung wala kang kasamang may alam sa mga kababalaghang bagay. Marami ang nakaambang panganib. Maswerte ako dahil kay Inso ako sumabay. Kaya magmula noon ay hindi na rin ako nakifiesta pa sa ibang lugar. Ayokong isugal ang buhay ko dahil lang sa kaunting kasiyahan. Yung tungkol naman sa panday na nagpahiram sa akin ng itak ay muli ko siyang pinuntahan para isauli ang itak niya. Sinabi niya sa akin na may ginawa raw siya na itak para sa akin na para din sa mga aswang. Humanap na lang daw ako ng mataas na antas na albularyo at pabasbasan ko iyon. May hinalo raw siyang asero at kaunting tanso sa bakal. Kaya naman, kung pangkaraniwang aswang lang, ay tatalab pa rin iyon. Pero kailangan kong pabasbasan ang orasyon sa babaylan. Kung gusto ko raw na tumalab pa rin iyon sa matataas na uri ng aswang, ibinalik ko na rin sa kanya ang telang may nakasulat na dasal. Pero sa katagalan ay hindi ko na iniisip at nakalimutan ko na rin. Hanggang dito na lang po, Sir Carl, ang kwentong ito. Naway kapulutan ito ng aral. Lalo na at marami akong binanggit rito na mga pangdepensa at panglaban sa aswang. More power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Tulyo ng Samar. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.